Treasure Hunting Weekend, mga katiyats, kasama ko ang Surigao San Junior ngayon at meron kaming puntahan. Pasyal ko ito sa kabundukan at magtuturo ako ng mga lugar na maganda sa treasure hunting sa kanya. Okay, so every summer lang kami nito magsama kasi nasa ibang lugar ito. Kaya bawat summer ay sinasama ko siya sa bundok para masanay at sana paglaki ay makahiligan niya rin ang ganitong hobby. Tinatawag ko ito na hobby, ang treasure hunting. Puno ng tubig, oh. Ang kuwan, puno. Ano ba? Oo. Ay, lin. Okay. Meron ding kataasan ang bundok na ito kaya amin akyatin ang ibabaw kung anong meron na makikitang magagandang view. At sa dulo nito ay merong source of creek. May tubig dyan. May creek na palaging merong tubig. Kaya sigurado sa creek ay merong mga bato. At sa mga bato ay kung malalaki at merong treasure ay siguradong merong mga marka. At yun ang atin hahanapin. At eksaktong napadaan tayo dito, mga katiyats, merong nag-gold panning sa creek. At atin titingnan kung meron siyang makukuha dito. Ang gold panning na ganyan ay matagal na yan na gawain ng ating mga kapatid noon pa man. Yan ang pinakasiguradong makakuha talaga ng gold, ang pag-gold panning. Ngayon, ano bang magandang lugar sa pag-gold panning? Of course, ang mga creek o river na pababa ang agos ng tubig at medyo malakas. At ang hanapin doon ay yung mga parang pocket na tinatawag. Yung pwedeng doon magkumpulan or mag-concentrate ang mga nahanod ng baha, flash flood, yung na-wash out na mga gold powder. Pocket ang tawag doon. Halimbawa, 30 degrees pababa ang agos ng tubig sa creek. Hanapin yung babagsakan niya, yung binabagsakan. Merong pocket doon, yung parang pool. At doon marami. Kasi doon bumabagsak ang mga gold powder. Katulad nito, yan ay parang pocket dyan na maliit. So dyan, pinapala lang. Meron daw dyan makukuha sa isang araw
ay kikita ka rin ng 500 minimum, at kung swertehin ay merong 2,000 to 3,000. Ito ang sa palagay ko, ito ang tunay na treasure hunting kasi meron talagang makukuhang gold powder sa lupa kapag itong running water na galing sa bundok pababa ay merong matatangay na mga gold dust at gold powder. Kaya nga lang, tingnan natin to. Kaya sinama ko dito si Surigao-san para meron siyang experience kung anong ginagawa. Anong klaseng gawain yan. Tagal-tagal pero ang makuha diyan ay napakakunti lang yan. Sabihin natin isang sako na lupa ay ipapaning mo ng ganyan. At ang lalabas diyan ay napakakunti lang talaga. Kaya kukunti lang ang nagtatrabaho ng ganito kasi nakakapagod. Kung wala kang pasensya ay wala talaga, titigil ka. Ito pinakita sa atin ni ka-TH natin, itong nagpapaning, na merong mga signs na meron talagang ginto. Kasi merong presensya ng mga quartz. Yung quartz na bato, yung puti. Tinatawag nila na snow bear, at saka yung dark brown at red brown na bato. Yun ang kasama ng mga gold dust. Kaya antayin lang natin sandali, ay lilitaw na yung gold dust. Binapanlas pa, yan, binapanlas. Pero bantayan gyapon na Nagsasample ba dito si ka-TH? Ito pa lang niya, water gold. prospecting bali. Sinasampulan niya ang creek kung meron. Kulor-kulor namang gamay. At kung meron ay diyan siya kukuha ng lupa at ibabanlas ng ganyan. Yung nakakapagod talaga yan. Overall, ang kita niyan ay parang ka rin, nagli-labor sa construction. Magkano bang ang sweldo ngayon sa construction? Nasa 400 to 450 ang labor. So ganyan ang expected natin na nakikitain sa gold panning. 400 to 500. Swerte lang yung makajakpat ka ng 1,000 to 2,000 a day. Kaya mahirap talaga ang ganyang gawain. Pero kung talagang hilig mo yan, meron kasing mga taong talagang mahilig ng ganyan, ay hindi ka napapagod dahil love mo ang trabahong to. At hindi natin alam, one day ay mabundol mo yung concentration ng mga nuggets or itong gold powder, kasi maninipis na gold yan, parang powder. Kaya dito ko dinadala si Surigao-san para makikita niya ang mga proseso na ganyan, tatatak sa kanyang isip, at sa paglaki niya ay maalala niya ang mga paraan na magkapera ang tao sa magandang paraan. Katulad nito. Kahit wala kang tapos dito, kahit hindi ka mag-aral, ay magkaroon ka ng pera pag marunong ka nito. Kaya sa mga taong nakatira sa bundok, ay gawin yung sideline ang paghanap ng ganito. Kasi ang ginto ay narito lang yan.
Nagkalat lang yan sa buong kabundukan ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas ay land of ophir, land of gold. Ito ang lugar na binabalik-balikan ni King Solomon noon para magmimina ng ginto. Kaya ang ginto ay nasa lupain lang natin. Huwag masyadong umasa sa Yamashita Treasures dahil mismo ang Pilipinas ay ang lupain ng ginto. Ang land of ophir, ang The King Solomon's Mine. Alright, so ako'y magpaalam na mga katiyads. Maraming salamat sa pagsubaybay at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless us all.